Hello mga ma'am and sir, maituturo ako sa inyo, no? Paano nga ba magkaroon ng sariling internet sa inyong mga lugar dyan, no? Especially sa mga probinsya na lugar at mga balabundukin na mga lugar. So ito mga ma'am and sir, ipapakita ko sa inyo, no, kung ano ba yung mga dapat natin kailangan para magkaroon tayo ng sariling internet, no? So ito po mga ma'am and sir, ipapakita po natin yung mga dapat natin kailangan. So ito mga ma'am and sir, no? So yung una po natin kailangan is open line na modem, no? So take note lang mga ma'am and sir, no? So kailangan po natin ng open line kasi nga kahit anong SIM na gagamitin natin is gagana dito sa open line na modem. So dito mga ma'am and sir, meron din akong dito na modem, pero hindi muna natin ito gagamitin, no? Gagawa lang tayo ng sariling video dyan para sa dito na modem, kung paano palakasin ang ating binili ng mga dito modem. So ngayon, focus lang muna tayo sa ating content about dito sa paano nga ba magkaroon ng sariling internet sa ating mga bahay, no? So ngayon, ang gagamitin kong SIM is dito SIM. Yan, tatlong gadget lang yung kailangan natin. Una, yung open line na modem, dito po. Yung pangalawa is SIM card, yun. Yung pangatlo is ito, yung external antenna. So ito po mga ma'am sir, ipapakita po natin yung ating external antenna na nilagay. So ito po yung ating external antenna mga ma'am sir, no? Kung napapansin nyo is napakababa niya lang po, no? So I advise na dalawang tubo talaga yung gagamitin, nang sa ganun is mas malakas yung signal na masasagap natin, no? Kung napapansin nyo is nakaangat yung ating external antenna kasi nga mababa masyado. So since yung tower is napakataas, so kailangan natin iangat na konti nang sa ganun makasagap ng magandang signals. Ito na po yung ating open line na modem mga ma'am sir, no? So ilalagay na natin yung ating dito SIM, no? I-open muna natin, tapos i-speed test natin kung may makukuha ba siyang signal kahit na wala pa siyang external antenna. So lagay na natin yung power adapter. So ito mga ma'am sir is ilalagay na natin yung power adapter niya. So hintayin lang natin na magkaroon ng signal. So yung open line pala natin mga ma'am sir, no, is B3 15S pala itong gamit natin. So naka red, naka green, yun, nagkaroon siya ng signal mga ma'am sir. So iti-test natin or i-speed test natin mga ma'am sir kung mayroon bang signal kahit na wala pang nakalagay na external antenna. So speed test na tayo mga ma'am sir. At siyempre gagamitin na natin yung Huawei Manager na sa ganun is ma-detect natin kung mayroon bang signal. So kung napapansin nyo mga ma'am sir, yung nasa Huawei Manager natin is yung kanyang SINR niya is napakababa kasi nga marami siyang puno, buildings or bahay na nakaharang, kaya nahihirapan yung ating modem. So take note mga ma'am sir, is wala po itong external antenna, no? So yung kanyang RQ naman is average, minsan low. Tapos yung kanyang RSRP naman is average din. So napakahina. So next na gagawin natin is mag-speed test, no? So yung first speed test natin is 3.67 download speed lang, no? Yung latency niya is 54. So pwede naman pang online
waves. So ngayon naman, ma'am and sir, is itatry naman natin kung effective nga ba itong ating external antenna na gagamitin. So ilagay na po natin itong ating external antenna. So ito mga ma'am and sir, no? Ilalagay na po natin yung ating external antenna, no? Sa ganon is makikita natin kung nagkaroon ba ng improvement. So itong gamit ko na external antenna nga pala mga ma'am sir, no, is hyperwave. Try naman natin ulit na mag speed test. Siyempre titingnan natin sa ating Huawei Manager. So ulitin ko mga ma'am and sir, no. So next video natin is ituturo natin kung paano gamitin si Huawei Manager at ang ating speed test na app. So ang dalawang yan is napaka-importante, no, na malaman natin kung paano gamitin. Kasi ganun is malalaman natin kung saan banda yung pinakamagandang signal sa ating mga lugar. So huwag kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at paki-like at paki-share na rin sa ating mga kakilala. Kasi ganun is magkaroon sila ng idea kung paano magkaroon ng sariling internet. Speed test na tayo mga ma'am and sir. At so yun mga ma'am and sir, no? Kung napapansin nyo itong ating Huawei Manager, yung dating INR niya is napakababa. So ngayon is medyo gumanda na po siya. Naging average niya po. Yung kanyang RSRQ medyo humaba na rin yung green. And then yung RSRP niya is syempre medyo lumakas din ng konti. Speed test naman, so wow, napakalaki ng improvement, no? So dating 3 Mbps lang, so ngayon nilagyan na natin siya ng external antenna, so nagiging 20.6 Mbps na, no, per speed test. So yung pangalawang speed test natin mga ma'am and sir is pumalo ng 31.4, no? So take note lang mga ma'am and sir, no, yung ating poste na nilagay is isang poste pa lang, no, isang kawayan. So paano pa kaya kung nilagyan natin ito ng dalawang tubo? So for sure na yung signal natin is lalakas pa, no? So kung ikaw is napanood mo itong video mga ma'am and sir, malaking tulong to sa iyo mga ma'am and sir, lalo na gusto mong magkaroon ng sariling internet dyan sa inyong lugar, no? So kahit dead spot area pa or totally wala talagang signal dyan sa inyong mga cellphone is kayang-kaya, no, na magkaroon ng sariling internet as long as mayroon kang modem, external antenna. Siyempre yung SIM na gagamitin natin. So kung nakatulong sa iyo itong video mga ma'am and sir is huwag namang kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at i-like na rin at siyempre paki-share nitong video para na sa maraming magkaroon ng idea. Maraming salamat sa panonood mga ma'am and sir.